Nakatakda naman magtungo ang Special Panel of Prosecutors sa Pagadian para sa preliminary investigation sa mga reklamo laban sa Aman Futures Group. Sa ngayon ay umabot na sa mahigit 11,000 ang reklamo laban sa kumpanya. May live report si Ian Cruz. Ian? Yes, Tina, tumataginting na 50 milyong piso raw ang puhunang nailagak ng isang 41 anyos na lalaki sa Aman Futures Group. Kaya naman isang VIP, Tina, kung ituring ng Aman Group ang lalaki, di na nga niya kailangan pumila kung siya ay mag-i-invest. Direkta raw siya nakakapasok sa tanggapan ng Aman sa Barangay Kawit dito sa Pagadian. Ngayong naglaho na ang Aman Group, tila bula rin daw nawala ang 50 milyong piso niyang personal na pera. Wala man direktang banta sa kanya, lagi daw niyang dala ang kanyang baril dahil nga kahit saan man siya magpunta. Kabilang ang lalaking ito, Tina, sa kulang 11,000 ng complainant laban sa Aman Futures Group na nagsumite ng reklamo sa NBI Pagadian. Hanggang kanina ay marami pa rin ang dumarating upang sabing na biktima sila ng investment scam. Ayon sa NBI, matibay raw ang ebidensya nila laban sa 5 incorporators mula sa Cebu na sumuko sa NBI na hindi lang si Manuel Amalillo ang humahawak ng pera ng mga investor. Ang mag-asawang Nonoy at Nympha Luna wala na raw dito sa Pagadian. Umaasa naman, Tina, yung NBI at yung kanya mga nabiktima na susuko itong si Luna. Di raw matiyak kung nasaan sila ngayon. Sa susunod na linggo, magtutungo rito sa Pagadian ang Special Panel of Prosecutors na nag-iimbestiga nga sa nasabing scam dahil sa maliit na espasyo sa Prosecutor's Office dito sa Pagadian. Sa isang courtroom na isasagawa ang nasabing preliminary investigation. Inasang daragsa ang mga nagreklamo laban sa Aman. Kaya naman ang hiling ng mga prosecutor, mga notified complainant at respondent lamang daw ang pumunta. Tina? Maraming salamat, Ian Cruz.